Ah, halos lahat ng guro sa buong Pilipinas ay inaasahan yung promotion nila sa ECP. Kasi nga naman, pag na-promote sila sa ECP, lalo na yung mga yung mga baon sa utang, garnish ng ATM, nakasanlang ATM. Talagang inaasahan nila. Actually, talagang sila yung mga eager na mag-submit ng paper sa ECP. Kasi ah ako din, lagi ko sinasabi, kung ang hangad ng guro ay tumaas ang sahod, ito na yung sagot, ECP. No? Kasi pag na-promote ka sa ECP, kahit isang salary grade lang, sigurado yan. Kung halimbawa teacher 1 to teacher 3 halimbawa, di ba? Malaking bagay yan. Malaking bagay yan. Kung a matter of 6,000 siguro increase, meron eh. That's my understanding, no? Kasi pag tumaas ka ng salary grade level, parang naabot yata ng 3,000 mahigit o ang nadadagdag sa sahod. Monthly yan. So, depende yan sa teaching position pa na ina-applyan mo. Kaya yung mga guro, talagang nagsusumamo sila, na nakikiusap sila sa division nila na i-process na yung papers nila. Meron na nga daw namatay, kaantay, hindi na naantay. Totoo. Talaga yung mga guro, isa sa purpose Totoo to. Kasi naririnig natin isa sa purpose kung bakit sila nag-apply para lumaki yung sahod. And this practical. Hindi naman sila ipokrito. Totoo yun. Kasi pag tumaas yung salary grade, tataas yung sahod. Ganun yun. Kasi halos lahat naman ng guro, mahuhusay, qualified magagaling magturo. Kaya yung mga guro natin, lahat ng guro natin na nag-apply for ECP, talagang aminin na natin, ang gustong-gusto nilang mangyari ay tumaas yung salary grade para tumaas yung sahod. Yan talaga ang adhikain, yan ang objective ng mga guro. Dahil, okay lang naman. Yan ang realidad ng buhay. Siyempre, hindi sila ipokrito. Kasi sa hirap nga naman ng status nila sa buhay. Sa hirap ng kanilang kalagayan sa buhay. Yes, sa hirap ng kalagayan nila sa buhay, wala nang maibili ng pagkain, walang panggasto sa pang-tuition ng anak, diba? Yung tubig at ilaw, rent sa bahay, yan yung mga pinoproblema ng guro kung paano makasurvive in a day. Diba? Kaya na sila, dito, hindi naman nagagalit, nalulungkot. Yung iba talaga nagagalit. May nagagalit nga pala. Nalulungkot kasi ang tagal na kanilang promotion sa ECP. Meron nga na-promote na raw sabi nila nakapirma na. Sabi nila nakapirma daw na sila ng appointment pero until now hindi pa rin daw nila sinasahod. Bagay, naintindihan ko 'yon. Dinadala pa kasi ng civil service 'yun Kaya lang mag-aantay na lang kayo. Yung iba nga wala pang endorsement sa region Mas lalo matagal 'yun. No? Kaya yung mga guro natin sana naunawaan ng mga division office, naunawaan ng ating mga schools division superintendent, nauunawaan na ng ating mga administrative officer
yung mga HR ng division na nag-handle ng ECP applications ng mga guro, na sana sa lalong mabilis na panahon ay ma-endorse na yung mga guro sa region for promotion nila under ECP, no? At yung region, ipo-forward yan sa region, sa DBM. At yung DBM naman sana ay mabilis din na magbigay ng ng budget para doon sa mga in-endorse from the region na mga applicants sa ECP. Then ibabalik na ng division. So talagang ang naisin ng guro ay kaya sila nag-apply. Ito practical itong ng mga guro. At hindi sila ipokrito, ayaw naman nila maging plastic. Dahil sa nararanasan nilang hardships, di ba? Isa sa naiisip nila ay itong ECP na dapat ma-promote sila. Halos lahat naman na nag-apply qualified. Bibihira yung mga na-disqualify. Konti lang. Kasi kapag na-promote sila ng ECP, again, dagdag na salary grade. Sabihin, mag-progress yung kanilang salary grade. At kapag mataas yung salary grade mo, ang ibig sabihin yan, lalaki sahod mo. Ganun yun. Monthly. So, kung lalaki yung sahod ng mga guro monthly, dahil dito sa ECP, malaking bagay yan sa mga guro. Oo. Meron na silang panggastos para makasurvive. So, yung mga guro naman, kailangan laging patient Talagang mag-aantay kayo Kasi hindi ganun kabilis. Ako, naintindihan ko hindi ganun kadali at hindi rin ganun kabilis. Kasi member din ako ng HRMPSB ng division namin sa Caloocan Alam ko yung process Sa division talaga, yung assessment yan, dalawang assessment kasi yan. Diba? Tapos, yung HRMPSB, yung HR, pina-final yan. Diba? Parang tatlong yan. Step sa division pa lang. Then, endorse na. Kaya lang, hindi naman po pwedeng apurahin. Mahirap magkamali din. Wag niyong ipaupura, wag niyong pilitin na i-rush. Baka magkamali. Diba? Dapat talaga, it will take time. Hindi yan minamadali, hindi yan niraras kasi item yung promotion yan. May perang, may budget yan para dyan sa promotion na yan. Mahirap magkamali ang division. Kaya yung mga guro natin, uunawain na lang, Pero kung talagang matagal na, matagal na, hindi talaga umuusad, yun. Something is wrong doon sa division office. Pwedeng tamad, hindi naman. Kaya lang nasa leadership ng ng school head, ng division, ng schools division superintendent Kung maganda leadership ng schools division superintendent, smooth yan. So, ganun lang, dear teachers. Talagang aminado yung mga guro na kapag na-promote sila, di ba? Madadagdagan yung salary grade at lalaki yung sahod nila. That's it.